Unang Samuel Kapitulo 2. Ang panalangin ni Hana. At si Ana ay nanalangin, at nagsabi, "Nagagalak ang aking puso sa Panginoon, ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon, binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway, sapagkat ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. Walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba liban sa iyo, ni may bato mang gaya ng aming Diyos. Huwag na kayong magsalita ng totoong kapalaluan, huwag mabuka ang kahambugan sa inyong bibig, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman, at sa pamamagitan niya'y sinusukat ang mga kilos. Ang mga busog ng mga makapangyarihang tao ay nasa Ira, at yaong nangatised ay nabibigkisan ng kalakasan. Yaong mga busog ay nagpaupa dahil sa tinapay, at yaong mga gutom ay hindi nagutom, oo, ang baog ay nanganak ng 7, at yaong may maraming anak ay nanghihina. Ang Panginoo'y pumapatay, at bumubuhay, siya ang nagbababa sa Sheol, at nagsasampa. Ang Panginoo'y nagpapadukha at nagpapayaman, siya ang nagpapababa, at siya rin naman ang nagpapataas. Kanyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok, kanyang itinataas ang mapagkailangan mula sa dumihan, upang sila'y palukluking kasama ng mga prinsipe, at magmana ng luklukan ng kaluwalhatian, sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon, at kanyang ipinatong ang sanglibutan sa kanila. Kanyang iingatan ang mga paa ng kanyang mga banal, ngunit ang masama ay patatahimikin sa mga kadiliman, sapagkat sa pamamagitan ng kalakasan ay walang lalaking mananaig. Yaong makipagkaalit sa Panginoon ay malalansag, laban sa kanila'y kukulog siya mula sa langit, ang Panginoon ang huhukom sa mga wakas ng lupa, at bibigyan niya ng kalakasan ang kanyang hari, at palalakihin ang sungay ng kanyang pinahirin ng langis. At si Elkana ay umuwi sa Ramathe sa kanyang bahay, at ang batay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli na saserdote. Ang kasamaan ng mga anak ni Eli. Ngayon ang mga anak ni Eli ay mga hamak na lalaki, hindi nila nakikilala ang Panginoon. At ang kaugalian ng mga saserdote sa bayan, ay, na pagka ang sino may naghahandog ng hain, lumalapit ang bataan ng saserdote, samantalang ang laman ay niluluto, na may hawak sa kamay na pang-ipit na may 3 ngipin. At kanyang dinuduro sa kawali, o sa kaldera, o sa kaldero, o sa palyok, at lahat ng nadadala ng pang-ipit ay kinukuha ng saserdote para sa kanya, gayon ang ginagawa nila sa silo sa lahat ng mga Israelita na naparuroon. Oo, bago nila sunugin ang taba, ay lumalapit ang bataan ng saserdote, at sinasabi sa lalaki na naghahain, "Magbigay ka ng lamang may ihaw para sa saserdote, sapagkat hindi siya tatanggap sa iyo ng lamang luto, kundi hilaw." At kung sabihin ng lalaki sa kanya, "Walang pagsalang kanila munang susunugan ang taba, at saka mo kunin kung gaano ang nozay ng iyong kaluluwa," kanyang ang sinasabi, "Hindi, kundi ibibigay mo sa akin ngayon, at kung hindi ay aking kukuning sa pilitan." At ang kasalanan ng mga binatang yaon ay totoong malaki sa harap ng Panginoon, sapagkat niwawalan ng kabuluhan ng mga tao ang handog sa Panginoon. Ngunit si Samuel ay nangangasiwa sa harap ng Panginoon, sa bagay ay bata pa, na may bigkis na 1 linong ipad. Bukod sa rito'y iginagawa siya ng kanyang ina ng isang munting balabal, at dinadala sa kanya taon-taon, pagka siya'y umaahon na kasama ng kanyang asawa upang maghandog ng hain sa taon-taon. At binasbasa ni Eli si Elkana at ang kanyang asawa, at sinabi, "Bigyan ka nawa ng Panginoon ng binhi sa babaeng ito sa lugar ng hingi na kanyang hiningi sa Panginoon," at sila'y umuwi sa kanilang sariling bahay. At dinalaw ng Panginoon si Ana, at siya'y naigal-ihi, at nagkaanak ng 3 lalaki at 2 babae, at ang batang si Samuel ay lumalaki sa harap ng Panginoon. Ang kabiguan ni Eli sa kanyang mga anak. Si Eli nga ay totoong matanda na, at kanyang nababalitaan ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel, at kung paanong sila'y sumisiping sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At sinabi niya sa kanila, "Bakit ginagawa ninyo ang mga ganiyang bagay? Sapagkat aking nababalitaan sa buong bayang ito ang inyong mga masamang kilos. Huwag, mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang aking naririnig, inyong pinasasalangsang ang bayan ng Panginoon. Kung ang isang tao ay magkasala laban sa iba, ay hahatulan siya ng Diyos, ngunit kung ang isang tao ay magkasala laban sa Panginoon, sino ang mamamagitan sa kanya? Gayon may hindi nila dininag ang tinig ng kanilang ama, sapagkat inakalang patayin sila ng Panginoon." At ang batang si Samuel ay lumalaki, at kinalulugdan ng Panginoon at ng mga tao rin naman.
At naparoon ang isang lalaki ng Diyos kay Eli, at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, napakita ba ako ng hayag sa sangbahayan ng iyong ama, nang sila'y nasa Ehipto sa pagkaalipin sa sangbahayan ni Faraon? At pinili ko ba siya sa lahat ng mga lipi ng Israel upang maging saserdote ko, upang maghandog sa aking dambana, upang magsunog ng kamangyan, at upang magsuot ng ipad sa harap ko? At ibinigay ko ba sa sangbahayan ng iyong ama ang lahat ng mga handog ng mga anak ni Israel na pinaraan sa apoy? Bakit nga kayo'y tumututol sa aking hain at sa aking handog, na aking iniutos sa aking tahanan, at iyong pinararangalan ang iyong mga anak ng higit kay sa akin, upang kayo'y magpakatabos sa mga pinakamainam sa lahat ng mga handog ng Israel na aking bayan? Kaya't sinasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, aking sinabi nga na ang iyong sangbahayan, at ang sangbahayan ng iyong ama, ay lalakad sa harap ko magpakailanman, ngunit sinasabi ngayon ng Panginoon, malayo sa akin, sapagkat yaong mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan, at yaong mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. Narito, ang mga araw ay dumarating, na aking ihihiwalay ang iyong bisig, at ang bisig ng sangbahayan ng iyong ama, upang huwag magkaroon ng matanda sa iyong sangbahayan. At iyong mamasdan ang kadalamatian sa aking tahanan, sa buong kayamanan na ibibigay ng Diyos sa Israel, at mawawalan ng matanda sa iyong sangbahayan magpakailanman. At ang lalaking iyo, na hindi ko ihihiwalay sa aking dambana, ay magiging upang lunusan ang iyong mga mata at papanglawin ang iyong puso, at ang madlang mararagdag sa iyong sangbahayan ay mamamatay sa kanilang kabataan. At ito ang magiging tanda sa iyo, na darating sa iyong dalawang anak, kay Ophni at kay Phinehas, sa isang araw, sila'y kapwa mamamatay. At ako'y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote, na gagawa ng ayon sa nasa aking puso at nasa aking pag-iisip, at ipagtatayo ko siya ng panatag na sangbahayan, at siya'y lalakad sa harap ng aking pinahiran ng langis, magpakailanman. At mangyayari, na bawat isa na naiwan sa iyong sangbahayan, ay paroroon at yuyukod sa kanya dahil sa isang putol na pilak at sa isang putol na tinapay, at magsasabi, isinasamo ko sa iyong ilagay mo ako sa isa sa mga katungkulang pagkasaserdote, upang makakain ako ng isang subong tinapay.